Basic lang yan. O, diba? Para makapag triple book tayo, diskarte ang kailangan. Diba? Basic. Diba? Oh, diba? Okay lang ayusin to, sir? Okay na, sir. Tataob kasi yan, pag umabante ako eh. Gagaan pa naman. Pero mga What's up sa inyo guys? Another day, another vlog! Welcome sa day 5 ng ating delivery driver journey. So day 5 na tayo and I'm so very grateful and happy at the same time dahil naging part kayo ng episode 1 hanggang episode 4. Sana if you are still here, just comment down below. Sa mga gusto magpa-shoutout, just comment down below. I'm so sorry, nakalimutan ko magpa-shoutout nung day 4. But anyway, maaga tayo bumiyahe ngayon guys. Nanggigigil kasi ako. Nanggigigil ako ngayong araw na to. 8:38 ng umaga guys, o diba? Wow, ang aga natin. Pasikat ka talaga boy. Umaga tayo para naman kahit paano makabuelo tayo, kumita tayo ng maayos-ayos. Kasi mamayang hapon. Kasi guys, mamayang hapon nasa Antipolo po ako. Kasama ko po doon yung Freedcon family kasi meron pong patambike si Freedcon. Ayan, opo. Sa mga nagtatanong kung sino ang Freedcon, sila po yung intercom or device na ginagamit ko sa aking helmet para makapag-communicate ko ako sa pasahero ko if you watch my MC Taxi vlogs. And syempre, hindi naman tayo aalis ng bahay nang wala tayo daladalang booking automatic na yan. So we have our first booking for today. Gigil ako. Itong booking natin na to is from here sa Marilao, pick up location. Papunta siya ng Makati. Yes, Makati po ng ganitong oras. Ma'am, pipick up po ng Lalamove. Papunta to ng Makati. Paano po kayo? Andito na po ma'am sa pin location sa labas. Head east on left right. Bali lang ilan yan, bossing? Ma'am, bali ilang pirasong ganito? Dito po. Sige. Oh. Pwede ko na isampa. Okay. Last na po ito. Thank you. Alright, we're good. So bali, i-double book ko na to. May kasya pa naman sa pinaka third row ng sasakyan natin. At syempre, habang nag-aantay nga tayo ng booking, babawi ako sa inyo. So mag-shoutout tayo. So it's shoutout time! Yan, shoutout po syempre. Unahin na natin si Moons Vlog. Yung sabi niya dito, napasaya mo ko idol, nagbalik ka na. Alam mo, sobrang lungkot ko nung nawala ka sa pagbablog. Wala akong mahanap na driver vlogger na kasing kulit mo. Pero ngayon masaya ako dahil nakabalik ka na idol. Huwag ka na mawawala ha. Marami kaming napapasaya mo. Ayan, shoutout sa sir. Maraming salamat. Sobrang na-appreciate ko po kayo. And also gusto ko lang din i-shoutout si Yen Yen. Sabi niya dito, welcome back Noisy Potato. Keep on sharing and creating quality contents ng isang delivery rider. Isa ka sa mga content creators na nagpahinga at bumalik para magbigay ng saya at motivations din sa ibang tao. Keep up the good work and always mag-iingat sa lahat ng lakad at plano sa buhay. Maraming salamat po Sir Yen Yen. And also shoutout rin natin si Glenn Rakino. Ayan, sabi niya dito, ituloy mo lang patatas dahil sa mga katulad mo na content creator. Doon din kami kumukuha ng inspirasyon para magpatuloy. Salamat. Ayan, salamat din po Sir Glenn. Maraming salamat. Siyempre, shoutout rin natin si Carlo Ramos. Ayan, sabi niya dito, Idol Noisy Potato. Matagal na akong silent viewer mo. Lalamove din ako, sedan unit ko. Bigyan mo naman ako ng tip o diskarte sa area ng Metro Manila. Madalas hesitant akong magpa Manila kasi lagi na sa isip ko traffic. Instead ko lagi na malulugi ako sa biyahe. Mag 1 year na ako kay Lalamove. I'm from Baliwag, Bulacan. Actually sir, palaha tayo ng mindset. Sir Carlo, yun din yung tingin ko na kapag nasa Manila ka, traffic din. Kaya kung mapapansin ng mga viewers natin ngayon, yung most likely ruta ko is east siya ng Metro Manila, Pasig, Taguig, Cainta, Taytay, Antipolo, mga ganyan. Pero hindi ako napapadpad dun sa Metro Manila talaga, sa center ng Metro Manila like Tondo, Quiapo. Sobrang bihira. Sa mga gusto magpa-shout out, please do comment down below. Kapag napansin ko at maayos yung comment mo, sa shoutout po kita, especially sa mga taong nakasuporta sa atin. Maraming salamat po sa inyo.
inyong lahat. Sana supportahan niyo pa po ako sa journey ko dito sa mundo ng pagiging delivery driver. Kasi alam ko na yung iba sa inyo napanood ako sa NC Taxi, iba sa inyo napanood ako sa Lalamove, sa Grab, and kung ano-ano pa. So sana to all those people na nanood, nakasubaybay pa rin hanggang ngayon, sana masuportahan niyo pa po ako. Ayun lang. Wala namang babasagin dito, ma'am. Mukhang pang regalo po ito, ano? Pang raffle yan, sir. Ah, okay. Sige, ma'am, ako na po bala. Thank Kuya, you. yung sa proof of delivery, pwedeng pakipa-receive lang to. Kasi na lang po yung picture. Ako pipirma ko? Hindi po yung magre-receive po nito. Ah, mag-receive nito. Pang Okay. raffle kasi. Alright. Na-pick up ko na yung kasabay ng booking natin papunta to ng Mandaluyong, guys. Makati Mandaluyong, literal na magkadikit lang yan. Isang tulay lang pagitan, kaya kinuha ko na to. Basic lang yan. O, diba? Para makapag triple book tayo, diskarte ang kailangan. Diba? Basic. Diba? Oh, diba? Okay na kayo to, sir? Okay na, sir. Tataob kasi yan eh, pag umabante ako eh. Gagaan pa naman. Pirma nga. East on P. de la Cruz. Dito na po ako ma'am sa nakapin na location. Naka-ano ka ba? Sasakyan ba yan? Your destination will be on the right. Opo, Naka-calls ka ba? Opo, ma'am, nandito ako sa may 7-Eleven. Oo. Pasok ka dito sa may sa may 7-Eleven. Meron po dyan pababa, papuntang parking. Punta ka doon, sir. Pahintay lang po ako. Okay, ma'am. Okay po. Sa pinakababa, ma'am, ano? Oo, siguro. Uy, grabe, nakakalula to. Wee! Nakakalula. Anyway, guys, so dito na tayo sa Mandaluyong. Bali, first drop natin to ngayong araw. Wait lang po, sir. Ma'am, nandito ako sa may pa-exit na yata to, ma'am. Kasi sabi nyo, bumaba ako na bumaba, sabay kumanan eh. Sige, puntahan na lang kita, sir. Wait lang. Okay. Ano sasakyan mo? Montero po na kulay white, ma'am. Ito po, ma'am. Naka-black po ba kayo, ma'am? Ito po, ma'am. Ako yung ma'am. Itong tinitignan niyo, ma'am. Yes po, ako po yun. 5 box lang, ma'am. Pwede ba pahawak ko? Ma'am, baka tumama po eh. Tapos, ma'am, may pipirmahan daw po kayo. Yun daw po yung pipicturan ko kasi, ma'am eh. Lapag ko muna dito, ma'am. Boss, wait lang ah. Bali, ito po yung pipirmahan nyo, ma'am. Tapos, pipicturan ko daw. I-abante mo lang po. Boss. Ay, madam, lalabas na po ako doon para, ano. Para makalabas siya. Finally guys, after grabe, sobrang traffic, sobrang lala ng traffic sa EDSA. Time check tayo, 12:48. Ayan, ngayong oras ko palang na-drop yung unang deliver natin, Mandaluyong. Next naman natin, Pamangati. Buti na lang magkakalapit lang talaga kinuha natin. Yung next na drop off natin is 4 kilometers away from here. Base dito sa mapa is 10 minutes away lang ako. Pero malabong mangyari yun kapag meron traffic. Tataas at tataas yung duration nun. So ito yung pinagkaiba ng Lalamove 4 wheels tsaka sa 2 wheels. May nagtatanong kasi sa akin kung ano yung mas maganda, Lalamove 2 wheels o Lalamove 4 wheels. Actually guys, pareha lang naman sila. Ang pinagkaiba lang talaga is yung delivery charge. Of course, mas malaki ang delivery charge ng 4 wheels kumpara sa 2 wheels. Pero malaki yung tsansa na umalat yung biyahe ng 4 wheels kapag naipit ka sa traffic, kapag nakanselahan ka ng booking, kapag nagkamali sila ng pin location sa pick up or sa drop off. Kumbaga, pagdating sa oras, talong-talo yung 4 wheels kasi sobrang laking kumain ng traffic kapag 4 wheels unlike pag 2 wheels. Ngayon, ang downside naman ng 2 wheels guys is yun nga, yung panahon kapag maulan, syempre mas nakakapagod yung 2 wheels. Pero syempre, of course, mas maliit yung maintenance ng 2 wheels, 'di ba? Mas mura yung gasolina.
basic maintenance lang, magkano lang. Unlike sa 4 wheels, sobrang mahal talaga. Kaya naman, kung ako tatanungin nyo kung anong mas maganda, depende. Siguro ang magandang masasagot ko dyan, ang magandang gawin ninyo is try nyo muna sa 2 wheels. Kapag hindi nyo trip, i-try nyo sa 4 wheels. Kapag hindi nyo pa rin trip, bumalik na lang kayo ng 2 wheels. Pero lang kadali yun. Pagdating naman kasi sa kita, depende naman eh. Depende yan sa sipag ninyo, depende sa diskarte ninyo, depende syempre sa booking. Wala namang fix dito sa pagiging delivery eh. Mapa 2 wheels ka, mapa 4 wheels, kung tamad ka, wala talaga. Di ba? May nag-comment kasi sa akin about dun eh. Sabi ko sasagutin ko siya. So ayun, hopefully sir, nasagot ko yung tanong mo. Kung ano yung mas marirecommend ko, yun yung para sa akin. Try mo, why not? Wala namang masama kung itatry mo eh, di ba? Wala namang masama kung susubukan mo yung mga bagay na gusto mong masubukan eh. Ano, try mo lang, wala namang mawala eh. Tara, drop off! Dito na lang ma'am. Dito na lang po. Hahamba lang po kasi ako ma'am eh. Galing ka pa sa Gera. Araw-araw po kasi ako pumabiyahe ma'am eh. Ganyan po talaga, maputik po talaga yung mga dinadaanan. Kultimado eh. Mukha ba akong galing sa Gera madam? Araw-araw po kasi ako pumabiyahe. Last one, sobrang lapit ko na lang. Yes, 2.3 kilometers. Mabina Street, then turn Yeah. right onto Mabina Street. Sheesh! Isa na lang. Makukompleto na natin yung 3 booking dito sa Makati. 2.3 kilometers lang yung layo. Sheesh! Happy! Na-traffic man tayo, okay Turn lang. right onto JP Rizal. Nangingay ng mapa ko. Na-traffic man tayo na sagad, okay lang. Pagdating natin sa drop-off location, magkakatabi lang. Mindset ba? Mindset! Mabina Street. Apa bossing, andito ako sa likod mismo. Oo, sige sir, bababa na po sir. Sa likod to eh, sir. Likod. Bababa na po ako dyan. Thank you. Thank you. Alright, we're here. Last and final drop natin para sa 3 booking na yun. Tayo na lang natin yung customer. May nakuha na rin naman ako ditong booking. Makati to Cainta kasi mamaya guys pupunta ako ng Antipolo para asikasuhin yung mga kailangan natin para sa Fridcon Intercoms. Bossing, antayin ko lang yung magpipick up. Pababa na daw. Mata sir. Dito. PNDD. Hindi ko alam bossing kung ano to eh. Toxin? Ay, sa kabila yan doon. Isok mo na lang sir. Hindi, baka umambalang naman ako sa ano. Bawal kasi dito. Hindi, baka ano bossing eh, tatapat ako sa may ano, rampa. Init. Sir. Magdadrop lang ako bossing Nang ng Lalamove na pababa na to. kanino? Ang building sir. Loxin. Salamat ah. Ganda na. Ay sige, walang problema po. Tulungan ko na po kayo sir. Tao kasi bababa pa lang. Okay lang po. Tsaka magagaan lang naman siya bossing. Hindi naman. Akala ko yung sobrang bibigat po. Hindi. Ito lang yung mabigat sa kanila, isa lang eh. Sir. Dati ah. Pinahon ba yan sir? Yan, okay na po yan. Yan lang, bossing. Picturean ko lang bossing. Boss, thank you ah. Alright! Finally! I'm happy kasi nakapag-drop na tayo. Wala na tayong sakay-sakay. Pero ngayon we are on our way papunta dun sa isang booking natin. Papunta naman to ng Cainta. So pick upin na natin to. Let's go! Di ba tatagas yan ya? Walang butas. Ay, kala ko frozen. Ha? Kala ko frozen. Hindi. Sabi ng ano, frozen daw eh. Wag. Bawal yun eh. Naku po, yari tayo dyan idol. Wait, sabi frozen, hindi pala frozen. Wait yan idol, paano kaya yun? Tatagas-tagas yun eh. Baka may karton ka dyan yan na pwede kong isapin. Tatagas yan eh, posibleng hindi tatagas yan. Been there, many times. Wala naman butas yung ano yung Ay, maganda na sigurado sir. Pag nagpapagrab kami, ganyan din binod. Okay, sige. Ano, hatuin pa natin? Sige, laban na yan bossing. Ganyan lang. Yung pawis lang niya magbabasa dyan. Kasi frozen, kaya pinanggap ko eh. Ay, yung matigas. 40. 30 plus 10.
15 kilos, 15 kilos ang Medyo may bad experience lang ako kasi ang sabi sa akin frozen meat, ibig sabihin ano siya, kumbaga matigas kasi frozen nga kumbaga hard as rock siya. Kaya ang problema hindi pala, medyo tumagal kami sa pagproseso noon, naghanap muna kami ng karton para safety na din. Pinadoble ko na rin syempre yung plastic para naman if ever na pumalya, may sasalo pa na isang plastic. If ever pumalya pa yon, may sasalo naman na karton. Pero hindi naman siya tatagas, magmo-moist lang siya at ang sasalo nun yung karton. Mahirap din kasi tumanggap ng mga ng mga ganon guys, ng mga hilaw na karne, mga ganyan, yung tipong may mga dugo-dugo pa. Kasi gawa nga ng kapag yan nag-leak, ay nako, ewan ko lang, anlan sa siguro ng sasakyan mo, lugi ka pa talaga. But anyway, ang travel time ko is 37 minutes, 9.4 kilometers yung layo from here. Ang delivery charge nito is 597 from Guadalupe going to Cainta. Paano na lang ma'am? Okay po. Papunta na lang po Okay, doon. thank you. Thank you. Alright, we're finally here. Bilis lang natin guys bumiyahe. Mirla? Mirla? Ay, dito na. Pwede dito. Basta lang po kayo. Baka nga ako, pinatras mo pa ako eh. Oo nga, sorry, akala ko na lang. Tanong mo na ako. May babayaran ko? Wala na. Thank you din. Diyan na to. Panapin. If ever. Pinatras pa ako yun. Kulit. Alright, so na-drop na natin lahat ng booking natin ngayong araw. And time check tayo, 3:20 ng hapon. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 hours straight na driving, 7 hours straight na duties dito sa pagiging delivery driver ko. And so far so good, kayo na lang bahala mag-add ng mga kinita natin. Pero sa mga nagtatanong kung ba't hindi ko nire-reveal yung kinikita ko, syempre for security purposes and for safety na lang din ng mga kapwa natin driver, and syempre ng mga Lalamove, Grab, Food Panda, and kung ano-ano pa ang klaseng platform in terms of delivery. Hope you understand that. So ayun lang guys, again maraming salamat sa mga nanonood dito sa day 5 natin. I'm so very blessed that you are still here. If nandito ka pa sa part na to, please do comment down below para alam ko na natapos mo tong video na to. And sa mga gusto magpa-shoutout, huwag kayong mahiya, mag-comment lang kayo dyan. Sobrang ma-appreciate ko yan. Lahat po ng comment ninyo binabasa ko. Overall, masaya ako sa kinita natin ngayong araw kahit medyo mabibitin tayo kasi may kailangan tayong trabahuhin. But again, maraming salamat sa panonood. So keep positive and keep smiling sa ating lahat. Magkita-kita tayo sa mga susunod na araw. Paalam! Babush! This morning has a clear light as any to see the horizon and the far.